ng babanat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kasama niyo pa rin po, Idol Mark Espinosa, at ito po ang programang IFM News Prime Edition. Eye for an eye portion po tayo, derechahan mga tanong. At walang patumpik-tumpik, paligoy-ligoy pa. Ito po, Idol, talakayin po natin ang ilang pang mga issue sa loob at labas po ng ating po lalawigan po ng Pangasinan. Ngayong umaga po makakasama po natin ang Vice President ng Office of the Senior Citizen Affairs dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. At I'm sure siya po rin po ang OSCA President dyan po sa head sa may Binmali, Pangasinan. Pabatiin mo na po natin si Sir Leon Castro. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Idol Mark. Salamat sa iyong panyaya sa pag-interview sa akin. Saka binabati natin mga kababayan na listeners mo sa Station IFM dahil marami kang listeners. Magandang umaga and God bless sa kanila lahat. Opo, maraming salamat po for taking our early call. Sir Leon, makibalita muna po kami sa ganap po ng Office of the Senior Citizen dyan po sa may Binmalay. Dyan bali tayo Binmalay ay Sir Leon, ano po ang mga project po o mga programa po na ongoing dito po na pinapatupad po ng Office of the Senior Citizens Affairs po? Salamat, Idol Mark. Alam mo, katatapos lang ng last year, lahat ng mga ayuda na nakuha ng mga senior citizens natin, yung mga pension nila, yung mga sa centenarian, ay nabigay natin pati yung mga birthday gift na binibigay ng ating munisipyo at yung mga pang-registration 200. Lahat ito nabigay natin at may mga backlog pa tayo sa centenarian na ito po yung ating pupunta next week sa Manila upang i-follow up natin itong mga centenarian para makuha nila yung mga hindi pa nakakuha ng 2024, yung mga 80, 90, 95 Idol Mark. Kasi kailangan din makuha nila at nakipag-coordinate ako sa Region 1 kay Atty. Tabillo at pupunta ako ng Maynila upang i-follow up ito para kanila makamta na Idol Mark. Saka isa pa, ito po ang isa pang pinaplano namin, ito tapusin namin ng February yung pag-enroll ng group enrollment ng Yakap PhilHealth para sa ating mga citizen para sila makabil doon sa libreng maintenance nila na worth 20,000, libreng check-up sa mga ospital kung saan sila kasali doon sa Yakap PhilHealth sa buong Pilipinas sa partner. Idol Mark. Oo, active pala po talaga nitong Office of the Senior Citizen po dyan po sa may Binmalay. At maganda na tinutulungan nyo po ito pong inyong mga miyembro po ng mga senior citizen na makuha yung kanilang mga benepisyo. Ngayong taon po, Sir Leon, may mga naka-line up pa po ba na mga bagong aktibidades para po sa welfare po ng ating pong mga senior citizen dyan po sa may Binmalay? Opo, Idol Mark, alam mo, ito ngayon ay inaano namin yung mga papeles nila, yung mga centenarian natin ng January, itong taon na to para isubmit natin para makamtan nila naman at maaga yung yung mga papeles nila para alam namin mga kakulangan. Ito ginagawa namin, nireview namin lahat bago darating sa ito dadalhin namin sa region at sa Manila upang ito'y mapunduan ulit. Saka itong inasikaso natin itong mga birthday gift at mga registration nila ng January hanggang April para lahat po ng 60 years old ng Binmali po ay mabibigyan natin ng birthday gift at itong registration na partner Idol Man. Pero Sir Leon, yung pong kapag nag-uusap po ba kayo ni Mayor, ano po ba yung talagang sinasabi ni Mayor na itong gagawin natin for the senior citizen? Alam mo Idol Mark, ito yung nagagawa ko dahil sa full support ang ating buting Mayor sa mga senior. Siya nga nag-utos sa akin palagi, itong pupuntahan mo, lahat ng ginagawa ko. Yan ay kanyang alam lahat at siyang utos dahil sabi niya, asikasuin natin ng senior dahil ito yung mga prioridad natin. Dahil alam mo naman, itong mga senior natin ay malapit na rin. Lahat naman tayo ay ganyan. At ang mga mga edad nila. Kaya yun, binibigyan ng, alam mo, kaya very supportive ating buting Mayor. Sa aking opisina, meron akong 6 na staff na binigay niya. May sarili tayong sakyan na binigay niya para tayo makalabas-labas at palaging
pupunta sa Maynila, punta sa region para i-follow up yung mga kailangan ng mga senior dahil ito yung mandato sa atin. Kasi ang OSCA ay created under the office of the mayor. Ayun. Para sikasuin natin ang ating mga senior citizen na Idol Mark. Oo. Yung nabanggit nyo kanina, yung parang, syempre may mga talagang katotohanan, malapit na yung iba. Dito po ba may mga burial assistance po bang naka-ready? Ito pong ating pong Binmalay LGU, sir, as far as OSCA is concerned? Oo nga, ito nga yung binago ng ating buting mayor, yung kwan ng peace cup kasi ngayon may sinubmit na resolution doon sa Sangguniang Bayan na lahat na naman ng senior citizen natin pag ito ay mawawala na, alam mo, lahat ay mawawala man ay may bibigay kami assistance na 3,000 para sa burial assistance nila coming from the office of the OSCA and the peace cup up. Idol Mark. Ayun, okay. Sir, ma-segue lang ako Ito alam mo, bukod sa kilala kayo sa pagsuporta dito sa mga senior citizen natin, itong opisina po ninyo, kilala rin kayo sa matapang ninyo na approach pagdating dito sa mandato ni Mayor Pitt na labanan ang korupsyon, lalo dyan sa may bayan ng Binmalay. Recently, ito po, meron pong dito nag-circulate na guarantee letter at yung pong isa sa mga po dito, parang nadadawit po ay yung pangalan po ng isang konsehal nyo po dyan. Yung biro nga po, Sir Leon, mukhang siyam na daw ang konsehal nyo dyan sa may Binmalay at ganun din sa may Agno. Siyam na din. So ang tinutukoy ko, yung pong nakausap din po natin kahapon at pinaliwanag po yung kanilang side patungkol po dito sa usapin po ng mga guarantee letter. Kasi I think dyan din po sa Binmalay, yung kanyang asawa po na si Councilor Ariel de la Concha ay nag-issue rin po ng GL din po, kung hindi ako nagkakamali. Sir Leon, ano pong masasabi nyo po dito? Kasi hinihingi ko yung opinion nyo po dito kasi kilala rin po kayo sa matapang nyo pong approach po when it comes into kung sa palagay po ay ito po ay tama ba yung proseso o hindi. Alam mo, Idol Mark, ito ay aking personal opinion tungkol diyan sa kasi may nasa-circulate dito, nakikita din natin na yung tarpaulin nila kasi nakalagay. Their intention is maganda po dahil batin nila ang ating mga kababayan sa Binmalay. Pero yung paggawa ng tarpaulin pa nakakalito rin. Kasi dapat doon maganda intention nila kasi gusto nila i-grade dahil sila pamilya ng mga politiko. Ang nakalagay doon kasi Mark, Merry Christmas, Happy New Year, pagbati mula kay Council Ariel de la Concha, Sangguniang Bayan member at kay Council Jeffrelyn de la Concha, Municipal Councilor. Ang identification kasi dito dapat nailagay lang sana, sa atin opinion nailagay sana na Sangguniang Bayan member o Binmalay at Sangguniang Bayan of Agno para binibigay lang nila din na they are grading people of Binmalay and the people of Agno na silang mag-asawa pero dapat i-identify nila naman yung kung saan sila konsehal. Yun lang siguro ang kanila. That's my opinion kasi alam mo nakakalito rin kasi mga bisita, mga hindi alam kung hindi kilala at yung mga iba siyempre alam mo na mapolitika tayo mga Pilipino mga sasabi nila baka may plano na magpapalitong dalawa kaya lang respect that because alam mo pag you're a public servant at lalo politika, you're open of criticism. Dapat tanggapin mo yan dahil alam mo pag pinasok mo yan alam ko na talagang open ang personality mo dyan, partner, Idol Mark. Oo, kasi kung matatanong po ninyo, kung hindi ako nagkakamali, Sir Leon, dati rin po kayong naging ex-officio member po, di ba? Ng Sangguniang Bayan. Opo, in-appoint ako nung nag-resign si Vice Mayor Rosario. Ako po in-appoint ng ating buting mayor na umalit lang ng ilang sandali na naman para maging konsyal ng bayan. Kaya lang, hindi rin sayang yung aking pagka-member dahil kuha ko na resolution na 5 agad doon na partner ay Idol Mark. Oo. Sir Leon, kayo, tatanungin ko po kasi kahapon, natanong po natin po si Councilor Lynn de la Concha. Tinanong ko po kung ano po ang inyong opinion po ninyo. Sa palagay po niya, wala po siyang vina-violate daw ang silang mag-asawa sa pag-issue po ng guarantee letter para po bigyan po ng
MAIP, ito pong ating pong mga ano po, no, indigent na constituents, and even yung pong pagbibigay po ni Councilor de la Concha from bilang konsehal ng Agno doon sa isang pasyente na mula sa Binmale, kasi parang ang explanation niya para hindi daw masayang yung pondo, so yung mga constituents ng asawa niya tinutulungan din niya. Ano ang inyong opinion dito? Sa aking personal opinion, alam mo, alam natin yung MAIP na guarantee. Ang alam ko dyan kasi, ang alam ko dyan, pondo ng isang senador yan. At you're given the authority o grant na to recommend under their MAIP. Lalagay mo yung kung saan galing yan. Kaya yung sinasabi nila na pwede sa lahat, hindi naman siguro kasi binigyan ka ng parang tulong ng isang senador sa bayan mo kasi parang sa franchise yan eh. Meron kang limitasyon. This is a government-owned money, pera ng gobyerno yan. Kaya may mga proseso dapat nating sundin. Hindi basta-basta hindi mo kasi rin pera yan. Pera ng bayan yan. Ang purpose ng senador siguro, tumulong sa lahat ng bayan, sa lahat ng buong Pilipinas. Kaya lang, inano niya sa bayan-bayan para makatulong ka sa bayan mo. Doon sa bayan mo. Kasi lahat alam mo naman yan na may mga limitasyon tayo. May mga proseso tayo. Kaya tingnan mo sa Binmalay, ayaw na ayaw ni Mayor na magiging ma-disallow siya o ma-UM dahil gusto niya yung nasa proseso. Nasa lugar yung paggastos mo. At ang siya sabi, hindi yung sayang. Hindi naman sayang kasi kung tutusin mo, dinilakihan na lang nila, ibibigay doon sa taga Binmalay na galing kay Consi Ariel. Para at least, o hindi man, kung alam nila na talagang hindi nila kaya talaga na hindi maubos. Why not ask wala nang politika, ask the mayor na kung may makatutulungan natin sila, papunta yung sa akin, nabibigyan ko siya ng warranty letter dahil ako nabigyan ng pondo o kaya ako nai-recommend na may autoridad na makakapag-abil tayo doon sa MAIP ng isang senador. That is a national money kasi saa yan eh. Hindi yan local, saa. Kaya lang pinunos ng ospital at binigyan kang law ng authority na mag-recommend at pwede kang mag-abil doon sa kanyang MAIP na binigay sa iyo bilang tulong sa bayan mo. So sa ano ninyo, sa palagay ninyo, talagang dito parang merong natatapakan na batas or alituntunin dito sa ginawang hakbang na ito. Sa akin personal, di sa personal opinion, wag na sabihin na ang personal ko kung tama ako o mali. Kaya lang, alam mo sa government, sa COA, meron tayong sinusunod na batas. You must go in the process. Hindi ka pwedeng ano yung proseso na dapat sabihin ng COA, doon mo dapat gagawin. Kasi alam mo, mai-UM ka dyan. Ang problema dyan, pag tinanggap ng isang private hospital, ay mamaya pag ibabawas yan, makikita ng COA, disallow yan. Pwedeng tinanggap ng private hospital, pero paano pag-audit? Yun na makikita ngayon na may madidisallow na ganyan dahil wala sa proseso yung paggamit ng pera. Their intention is good. Maganda intention niya na tutulong siya. Pero yung intention naman, parang lumiko yung proseso. Nalimutan nila may proseso, may limitasyon tayo. Sa bawat galaw natin may limitasyon. Hindi naman pwedeng sabihin mo na pera ng... Tama siya. Ito sa national money at ang gusto ng isang senador ay tutulong sa buong bansa. Kaya lang binigyan ka nga para makatulong ka sa iyong bayan. Makatulong ka sa nasasakupan mo lang. Ayun. Kasi alam mo, para kang LTO eh. Pag sa LTO, huliin ka pag nagbiyahe ka na Lingayen. Dagupan, kung ang biyahe mo ay Agno to Lingayen lang. Napalayo ka kung saan ka pwedeng tumulong. Their intention is good. I do believe na good kasi gusto nilang tumulong. Kaya lang, marami pang tutulungan sa Binmalay. Kung tutusin mo, maraming humahanap ng tulong. Kung sabihin, alam mo, kasi ako, nakikita ko doon mismo sa aking opisina sa OSCA, maraming humahanap na, sir, saan tayo hingi ng tulong? Pinapapunta ko sila kay Mayor, ganun sa DSWD, para humingi ng tulong. Kung ganun sana, na alam nila na masasayang na yung pera, why not ask this DSWD o Binmalay o the Office of the Mayor o some of their constituent or some of the barangay captain na sabihin nyo kailangan yung tulong. Ito, mayroon pa akong tulong para sa Binmalay lang to. Hindi man pwede sa ibang bayan. At saka, narinig ko yung interview sa kanya kahapon din na at least siguro may nasabi yung ng isang tao, sabing may ibang napuntang panahon ng dakuman. That is, alam ko you have violated you violated the process. Yung proseso ang na-violate mo doon. Ayun. Yung intention mo is in good faith, pero yung proseso,
Kasi, alam mo yan, mayroon din kasabihan na ignorance of the law excuses no one. So, Diba? the process, yung talagang isa sa Oo, dapat doon sa tignan. proseso. Ang mali sa proseso. Oo, Kasi yung intention niya, nung ginawa ni Ariel sa Binmaloy, ang mali lang kasi, nabasa ko yung kanya, from my maip. Hindi naman sana. It is not from the maip of a certain senador na binigyan ka ng authority na pwede kang mag-charge doon sa maip niya. Yan lang. You are given the authority to charge yung pondo niya na binigay sa iyo na autoridad na pwede kang mag-charge doon sa kanyang pondo. Hindi yung sarili mong pondo yan. Yung ibig sabihin ay, hindi binigay na pondo mo yan. Binigyan ka ng a certain amount na pwede mong i-charge doon sa pondo ng isang senador. Iyon. Dapat doon. Ang pinaka-key dito, Sir Leon, parang dapat nakikipag-usap itong mga miyembro ng Sangguniang Bayan, nakikipag-coordinate dito sa ilang mga opisyal ng bayan, particularly sa Office of the Mayor, para at least yung implementasyon, tulad ng sinabi nyo, may mga departamento dyan na humahanap ng tulong, yung mga constituents ninyo, mga members ninyo, maibigay din. Oo, kasi alam mo ganito yun, Idol Mark. For example, kung ako na kasali, kunwari akong konsyal. So I have to ask the mayor, mayor, wala namang politika to. Mayroon akong binigay na authority, I was given the authority by a certain senador, binigyan ako ng pondo doon sa Region 1 na pwede kong i-charge sa kanyang MAIP. Kung may tutulungan tayo, why not? Ang credit naman napupunta sa iyo, hindi napupunta kay mayor eh. O kasi isang aserte na barangay captain o kap, mayroon akong kung kailangan mong tulong. Ito, mayroon ako dito. Parang i-publish mo na lang. You have to publish it na mayroon akong pondo ngayon para hindi sayang naman yung pera kasi binigay sa iyo. Ang sabi nila is malilit na, matrasado na at masasayang yung pera. Hindi kasi maraming humahanap ng tulong. Alam mo, ako mismo kasi I am everyday to my office and I am everyday na mayroon akong makausap na senior citizen. Minsan nakakamali sila, pupunta sila sa opisina ko yung mga ibang hindi senior. Kasi alam mo naman noon ako, nandun ako sa opisina ni Mayor, alam nila kung anong trabaho ko doon na tumutulong kay Mayor. Alam nila na kaya pupunta sila, kaya marami talaga kailangan. Hindi lang sayang yung pera kung itungan ay talagang nailahad o naibalita sa buong Binmalay, maraming hihingin tulong. Baka kulang pa yung pondo na binigay sa iyo, Idol Mark. Okay. Anyway, Sir Leon, kulang tayo sa oras. Inyong mensahe na lang siguro muna. Unang-una, dyan po sa mga senior citizen natin sa may Binmalay at sa Pangasinan. And of course, dito po sa mga ganitong klase po ng guideline na dapat tumalima po ang bawat opisyal po ng gobyerno. Salamat, Idol Mark. Alam mo, sa ating mga kababayan, sa mga senior citizen ng Binmalay, huwag kayong mamala dahil ginagawa lahat natin paraan sa utos ng ating buting mayor na gawin natin ang paraan para lahat ng mga kailangang makuha na para sa mga senior ginagawa natin. Ay pupunta ko na Maynila at sa region para itong 2026 yung mga kailangan natin ay may bibigay sa inyo. At sa pa, tayo po ay nagprepara para sa ating Senior Citizen Night at Idol Mark, inibita natin ang ating kababayan at ating mga taga-ibang bayan na malapit na po ang piyesta ng Binmalay. Mag-umpisa po ng January 25 yung palabas at ang kalutan namin ay magtatapos sa February 3. Kaya namin ngayon. At isa pa, isa mga ating mga kawani sa gobyerno, isipin po natin na lahat ng mga ginagawa natin, that is people's money. We need to follow the COA process. Yung proseso gagawin natin at isipin natin, we are public servant, we have some limits on trying to enforce what is with us. Yung parang kung ano yung dapat natin gawin ay may limitasyon din yan. At kung yung tulong natin, nabalak natin, isipin natin na ignorance of the law excuses no one. So we have to go with the process para hindi tayo makasuhan kung ano man dyan. Kaya ito po isang advice bilang isang kapatid o isang nakakaintindi ng konti dyan sa mga ganyan na dapat you have to follow the process na magbibigay ng mga ayuda dahil isipin po natin, pera ng bayan yan, pera ng taong ginagamit natin. Idol Mark. Maraming salamat po, Mr. Leon Castro Oscar, VP ng Pangasinan. Mabuhay po kayo, sir. Salamat po, Idol Mark. Good morning po. Anyway, Idol,
Yan po ang ating pong panayam po, no, kay Oscar VP for Pangasinan, Sir Leon Castro. So, tumalima ang mga dapat tumalima sa tamang proseso at guideline. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.